Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng Kalingban ng Galiman ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng pagbasura o pag-dismiss ng Camilon case na i-refile ng ating PNP. Dinismiss di umano ng korte ang isinampang kasong kidnapping and illegal detentions on Camilon case laban kay Police Major De Castro at driver nito, mga kasangkot nito. So walang sapat na ebidensya di umano ang inihain ng ating enforcement sa korte kung kaya dinismiss nila ang kaso at pinag-uutos ng korte na pawalan itong mga suspects o kung saan ay parang pinakitang kung nila rito ang kanilang ipinakitang ebidensya rito ay yung ugnayan yata ni nung Camilon at saka ni Miss Camilon at yung police major na mayroong nakikis sila sa isang picture. So parang ugnayan lang yata yung pinakita kaya dinismiss yung kaso at walang kinalaman siya doon sa kung paano na-abduct siya doon sa that day. So yun yung kaya dinismiss ng korte. So i-aapila di umano ng PNP at ipare-review sa DOJ ang kaso na ito at para mabigyan ng konsiderasyon at ma-refile ito. So yun yung gagawin ng ating PNP ngayon na ayon sa kanilang spokesperson ay ipapareview nila yan with DOJ at itatry nila na ma-refile yung kaso. So kasi kung itong case kasi na kapag pinafile yan, kapag yung kaso ay absolute ay hindi na pwedeng i-refile. Pero kung walang absolute o final na sinasabi ng korte, pwede mong i-refile yung case. So mahina lang siguro yung kaso pero maaaring i-refile pa. So si Catherine Camilon ay nawawala di umano noong pang last October 12, 2023 at having nagta-travel siya mula Tuy to Batangas City. So yung pangyayari nawala siya noong October pa last year. So ngayon siya ay magta-travel mula doon sa kanyang pinagtuturuan di umano Tuy, mula Tuy Batangas to Batangas City. O na siya daw ay namataang pa nga doon sa near from Lemery Lemery Mall, tapos napunta pa raw ng mula Bawan, Batangas, tumawag siya doon sa mga kapamilya, tapos to Batangas City na siya ay mayroong imimit doon. So ngayon ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions na anti-criminality promotions natin ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala, batas ng hustisya at karapatang bantao. At issue ito ng pagbasura o dismiss ng Camilon case at planong i-refile ng ating PNP sa korte ay desidido at positibo sila sa isinampang kaso laban sa suspect na police major at driver nito, yung mga sangkot. So ang ating korte ay nag-issue na mahina ang ebidensya laban sa suspect kung kaya ito dinismiss. So ang ating boses at opinion dito ay pag-aralan mabuti kung yung pagre-refile ito at itong suspect, kung itong suspect talaga ang mga salarin, or else ay magre-investigate sila muli at alamin ang talagang salarin o may salarin nga ba, at saka isang pa ang kaso sa korte kung ang ating PNP ay positibo na itong suspect police major ang siyang salarin ay pag-aralang mabuti at refile nila ang kaso. Ngayon may tingnan ang iba't ibang anggulo muli na maaari may ibang suspect at kung talagang may kidnapping o illegal detention na nangyari. Dahil sa nga nawawala nga si yung Catherine Camilon. So yung posibilidad na
na siya ay kinidnap or tinitain. Yun yung kanilang sinampang kaso doon sa ano, kasi parang meron silang nakita yung na-abandon yung kotse niya at meron doon mga dugo. So parang merong karahasan na nangyari o nagtuturo na siya ay dinala sa ibang sasakyan. So parang ganun yung ano. Pero hindi pa rin nagtuturo yun na yung kanyang boyfriend, yung ano, o sinasabing boyfriend ay siyang, o karelasyon niya ay siyang salarin. Dahil nga sa ang nag-uugnay lamang ay bilang may relasyon dahil sa paghalik, yun lamang yung nag-uugnay at hindi doon sa kidnapping. So dapat yun ang hanapin ng ano, dahil nga kasi ang kanila idininay niya yung ano, nung major yung relasyon. So ngayon nung makitaan sila na mayroong kissing, bakit mo dinay? Alam mo, baliwa parang gano'n. Pero hindi siya nag-uugnay kung kinidnap. Dapat sana mayroong fingerprint siya doon sa kotse or ano man na nakuha doon sa major tungkol doon, di ba? Para mga ganun siguro, para masabi ikaw yung maaaring kumidnap as possible suspect, di ba? Person of interest, di ba? So ngayon pero ini-establish ng ating police na mayroong kidnapping at saka yung intention, kaya nawawala. Kaya siguro pag iba yung ating police, i-review nga yung case kung yung mga kung bawat anggulo, kung paano imbestigahan muli at kung yun pa talaga yung mga salarin at pinailan niya. So the PNP should prove that missing Camilon is to really kidnapped or illegally detained and possible worse. Or maaari ibang kaso ang nangyari dyan or iba ang salarin. So maaari na. Pero syempre, nirespeto natin yung investigation ng ating PNP na yun na yung kanilang finding. At syempre, i-review mabuti yun kung yun na nga talaga at siya ay isang pamuli. So, have an investigation finding the body of complaint case also to make a sure status ni Camilon. So, sana ibigyan ng ating PNP ng kaukulang oras at resource o marsolban nila ang mga kaso nito. Sana maimbestigahan nila, makita nila yung body ni Miss Camilon. So, yun ang dapat na pag-ibayunin nila. Kung paano nila matutuntun yung body ni Miss Camilon. Hindi lang sila magbabase dun sa mga ebidensya na nagtuturo na ito ay kidnap at ito yung kumidnap. So dapat sana mahanap din nila yung body para malaman kung ano yung talagang status niya. Kung buhay pa, mas maganda. Pero kung siya ay deceased na, so dapat makita yung body at malaman, maporensik kung ano nangyari. Diba? Kung ano nangyari, kung ano ang pagpatay na ginawa sa kanya o ganun-ganun. So yan. So sana ay sana nga yung ating finding ng investigation ng ating PNP ay mahanguan nila ng mga sapat na ebidensya para talaga mapakasuwang talagang yung police major namin. In fairness to the police major. So, tingnan mabuti, baka nga naman, in fairness to him, baka hindi nga naman siya, iba ang kaso, di ba? So, tingnan mabuti kung ano talaga yung dapat. So, para ma-accurate at mapakasuhan yung dapat kasuhan. Kung talagang yun ang dapat, yung major ang tingin nila ay hanguan nila ng mahusay na ebidensya para makasuhan ng lifetime yun, hindi na makalalabas siya sa kulungan ngayon. So yun, maging pera ng ating korte sa Camilon case at madidisyonan sila ng patas at makatarong. So sana maging patas yung ating korte at dito sa kasong ito at lahat ng mga kaso ay sinasampa sa kanila. So yun, ang pinakamasaklap nga lamang dito ay mauwi sa missing case lang ito na hahanapin ng ating batas. So yun ang problema na baka mauwi lamang sa kung halimbawa hindi nga ito para missing case at hahanapin pa kung ano yung pangyayari, ano ba yung nangyari, bakit nawawala, di ba? So yun ang problema. At according to them, to their investigation ay ito ay isang kinuha siya, kinidnap or imitate. So, marami naman kasi ang gulo kung bakit pwedeng mawala ang isang tao. So, yun, sana ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos. So, magabayan ng ating Panginoon Diyos na makatarungan ang kasong ito at mabigyan ng justisya si Catherine Camilon sa nangyari sa kanya. O sana matagpuan na siya at buhay pa siya, dalangin natin, at gabayan niya ang pamalaan
gabayan ng Panginoon sa pamalan na matagpuan siya anuman ang status niya. So sana gabayan ng Panginoon Diyos, gabayan ng kalangitan yung PNP para matagpuan yung suspect o sino man tao na makapagtuturo kung nasaan si kami lang, sana makonsensya yung mga kriminal sangkot, maaaring saksi para mabatukoy kung nasaan yung si Miss Camilo, either alive siya o hindi, para yung mga magulang hindi nag-aalala at malaman nila nangyari at kung paano yung yung kanilang case na kanilang sinasampa. So sana ay ma-resolve ba itong kaso para maraming mga ganyang mga biktima na yung iba ay nawawala, hindi na re-resolve. Yung iba matagal na panahon bago nalalaman yung mga biktima na kung saan tinatapon yung mga salarin na yung iba nilalagay sa may mga cases na nababasa tayo, nilalagay nila sa kung saan para maitago nila yung krimen nila. So nakakatakot yung mga ganun. Yung iba ay mga nakarumalduman na ginagawa. So yung iba naman ay nahuhuli para mapanugutan yung mga krimen. Pero sana itong mismo ito at yung iba pong mga kaso mga ganyan at any cases ay ma-resolve ng ating pamalan, mapanugot yung mga kriminal at sila ay madisiplina sa kulungan, mabigyan ng pagkakataon na makapagbago doon o mga panampalataya pa sa Diyos. Pero dapat sila ay mapanagot, sila ay madisiplina sa kulungan para hindi sila gumalagal na mayroon pa silang mabiktima, diba? O another krimen na maaaring magawa nila na ganun na salip na dapat ay sila ay madisiplina dahil mabigat yung krimen na yan. So ngayon ay ang kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay gumabay sa ating lahat mula pamahalaan mga Pilipino at yung pamahalaan mamahalan na mabuti, matuloy, patas, hostisya, tagulin yung harap ng mga mamaya, sumuporta sumunod sa pamahalaan, suportahan yung mabuti mamahala, patas, hostisya, karapan ng pantao. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa, unlad at magkakaroon tayo ng kaligtasang spiritual mula dito sa pagtanima ng pamahalaan ng pagsunod ng mga mamayan at higit sa lahat ay lubos na pagtanima ng mabuting balita. Ilan lamang yan na dapat nating sundin gawin para tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual at mga gawin natin para tayo ay madisiplina. So yung magandang hapon sa inyong lahat at God bless you. Sana napagsabawasin naman ang Dakwitics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo hinggil dito sa issue ito noong community. So sana ay ito ay gabayan ng Diyos na ma-resolve ng ating PNP. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.